nga po ang pag-unlad ng ating bansa dahil sa dami ng projects ng ating gobyerno. Gusto nyo ba ng ebidensya? Siyempre, papatunayan po sa atin yan ng duo na si Pilo at Angas sa Pilodity. Ganda yung teka, no? Oo. Ay, pansin mo ba? Ano? Halos maya-maya yung bagyo. Oo nga eh. Sabi nila, 20 raw na bagyo ang pumapasok sa bansa kada taon. May tanong ako sa'yo. Anong bagyo ang pinakamalakas na sumalanta sa Pilipinas? Tatlo yan eh. Ondoy, Pedring, Pablo. Hindi. Pwede ba yun? Ondoy, Pedring, Pablo, hindi ba yun? Eh, yun lang naman yung malakas na bagyo. Ano ka ba? E di, tukso. Puso. Pwede naman bagyo. Oo naman. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng batang pinaluha. Kay rami ng mukhang winasak o tukso. Layuan mo ako. Palit tayo ng writer, ha? Ano, niloko mo ako eh. Puro ka kalokohan eh. Teka. Nakita mo ba yun? Ayun o. Ayun. Kailangan natin maganda. Dali. Kalaban. Teka. Ano ba kasi yan? Yung magagamit natin yung mga yan para labanan yung mga sakuna. Ito mga to. Saan mo napulot ang mga to? Yung mga yan. Mga kagamitan yan, bahagi ng Project NOAA para bagong klima ang mga bagyong paparating. Kasama rin yan sa PDP. Philippine Development Plan. PDP na naman. Teka. Tingnan mo, ang lapit na nila. Tingnan mo. Ang lapit na eh. Ano naman ko na sa PDP yan? Ano, gusto kasi ng PDP na pag-igihin ang ating kakayahan sa pag-monitoring ng pagpo-forecasting ng lagay ng panahon para mabigyan ng maaagap at tamang abiso ang publiko. At kaya nga, nasa PDP to sa ikabubuti ng lahat eh. Diba nga, sa PDP, sa pag-unlad, kasama ka. Bilisan mo ha. Paano nga natin kasi lalabanan yung mga bagyong yan? Tingnan mo, parang ang lalaki kasi eh. Oh. Huwag ka masyadong problematic. Ito lang ang katapat yan. Maayos na weather forecasting system. I choose you! Para saan ba kasi ang maayos na weather forecasting na yan? Gamit to, malalaman natin ang direksyon ng bagyong maging ang lakas ng ulan na pwede nitong idulot. Kung magkaganon, malalaman na nagbabaha pagdating ng bagyo na yan. Tingnan mo nga dito kung malakas yung bagsak ng bagyo na yan. Alam mo, teka, no? Kaya ka nandito tayo sa Pag-asa eh, para malaman natin yan. Tingnan mo. Kaya malalaman natin yung lagay ng panahon 1 hanggang 5 araw eh. Ayos ah. Buti naman, nakahinga na ako. Buti na lang may mga ganyan tayong kagamitan. Pero, Hilo, peram naman ako ng isang computer. Aabisuhan ko lang yung mga kamag-anak ko sa Bicol. Baka kasi hindi pa nila alam eh. Siyempre, maigi nang nakapaganda sila, di ba? Para, ready sila. Stay put ka lang dyan. Dito ka lang, pahawa ko sa'yo yan. Ako bahala sa'yo. Writer ako ng Weather Show dati eh. Liga dito. Nag-text yung tita kong taga Bicol. Nasa relocation center daw sila. Nagpapasalamat kasi naabisuhan daw natin sila agad. Kaya nangyari, naakyat nila yung ref at washing machine nila sa kisame. Ayos, di ba? Puti ka mo eh, di nabawasin yung pinsala dahil nakapaghanda sila na maaga. Pero, paano nila nalaman na babaha? Hindi ko naman sinabing babaha eh. Sabi ko lang, babagsak ang malakas na bagyo dun sa kanila. Ano kasi, may water level sensor din doon. Gamit to para malaman kung babaha ba o hindi. At meron pa silang, alam mo yun,
6 o hanggang 9 na oras para makapaghanda. At gamit ang Doppler radar, makikita nila yung aktwal o kasalukuyang paggalaw ng hangin at ulan. Alam mo ba, gamit din ng rain gauge para malaman kung may rain shower ang isang lugar. Di nga. Ito, patunay sa ating rain gauges. Hindi na po tuhod, baywang at ulo ang panukat natin sa nivel ng tubig ulan. Eksaktong sukat na ang hatid sa atin ng water level sensors. Hindi na rin po padadaanin sa hula ang lagay ng panahon at kung saan babaksak ang ulan. Real-time na datos at impormasyon na rin ang hatid sa atin ng Doppler radars. Aba, ayos pala. Pag alam kong malakas ang hangin at ulan, syempre, hindi na ako lalabas, di ba? Tapos, ang hirap naman kasi pagka nasa labas ka, tapos inabutan ka ng delubyo, masa-stranded pa ako.